Sa Bible ba ang punishment, justice pa, kailangan ba ng ano? Are you impatient? What do you, may appeal ba kayo sa ICI, sa gobyerno? May nakulong na ba? Wala pa. Oo, may gusto kayong makita sa... Well, may sagot ang scripture, yung Micah 6:8 kasi ito yung program siya, ito yung nilalabi ni Micah, binigay Lord kay Micah. Ang problema nito is also political issue. So ito yun eh. Sabi niya gano'n, He has shown you, O mortal man, what is good. This is what is good. And what does the Lord require of you? You politician, tayo mga religious leaders, tayo mga citizen ng bansa. Atin to, ito sana daw ang gawin. Number one is to act justly, di ba? Act justly, dapat may justisya. Yung justisyang late, justisyang denied yun eh. Sana bilisan. Sana po bilisan. Kasi pag na-late po ito, tatamaan ng justisya, hindi na i-deliver. Pangalawa is to have mercy. Maawa, kasi madami nang namamatay. Madami nang nagugutom. Ang Noche Buena natin, 500 na lang, di ba? So ang liit na ng value ng Pilipino, wala na tayo magbibili sa 500. At sana ka nga kung may 500, wala namang 500 eh, di ba? So ano bibilin? Pangatlo is to walk humbly. Sana magpakumbaba. Di ba? Huwag na magyabang. Kapag ginawa natin ito, maibibigay natin yung tamang services. Because politics is about tamang services na ibibigay ko sa tao. That is politika, paglilingkod. So itong tatlong ito ay napaka-importante. Kaya magandang may boses nawa ang gobyerno o ang hari o ang presidente na mga non-partisan. So wala po kaming goal na house this, house that. Hindi na po, wala na po napatunayan si house. Nagpapalayas na ng Pilipino, hindi po. Mag-deliver ang present government ng maayos na services sa loob ng 3 taon, pagtatapos na kanilang tenure, that is true repentance. Pag ginawa ito, maiibsan tayo, mawawala ang galit, sasaya ang Filipino. At tayo ay magdiriwang. We will praise God, sabi natin, God, truly you are good sa aming bansa, sa aming bayan. Yun lang. Thank you. Okay? Oh yes, please. Fred Salcedo po, dito po yung aking. Address ko lang po kay Pastor. Okay. Father. Sir, are you saying yung nangyari 50 years ago, panahon ng father niya, when people are asking for the ousted of the President Ferdinand Sr., are you saying that call is blessed by our Almighty? Kasi nagkaisa tao eh. Ang tanong ko, after the ousted of Ferdinand Marcos, tingin nyo nagkamali ang Panginoon at nilagay ito mga ito. At lalong lumala ang corruption until now, for so many years, for the decades. Ganda pong tanong yan. Ang Diyos po ay napakalinaw, hindi siya nagkakamali. Binigyan ng Diyos ang Pilipinas ng pagkakataon. First start. So, hindi Diyos ang nagkamali, ang tao nagkamali. Kasi sa halip ng ako, inabot ko po yan. EDSA 1, EDSA 2, inabot ko yan. Nandun ako sa EDSA noong February. Merong magandang tinitingnan ng Pilipinas. Kaso, i-squander natin eh. Diba? Yung in-house natin, supposedly wicked, ang bumalik. Mas gutom. Hindi Diyos ang may problema doon. Yung mga tao na binigyan ng pagkakataon. EDSA 2, nandun din ako sa EDSA noon. Na-witness ko yan. Kaya sabi ko, hindi talaga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban po ng Diyos, ang Pilipinas talaga, naniniwala ko mahal ng Diyos doon. Kaya nga pinayagan niya na mawala yung matanda, na pumalit ng bagong government para magkaroon ng panibagong start. Pero ito po ang bottom line. Spiritual po ang problema ng Pilipinas. Hindi economic, hindi politics. Kasi yung pumalit, bankrupt din spiritually. Tapos ito na naman, EDSA 2. Ganun na naman. Mas gutom yung pumalit. Sino po nag-ano sa ano? Kasi naging revolutionary government eh. Opo. Is it the parang justice system? Kapatid, balik po tayo sa Bible, no? Every time ang Israel
ay tumatalikod sa Diyos, pinapayagan ng Diyos na magkaroon sila ng maluping hari. Yun ang judgment. Kaya ako, I believe, hindi ako KDS, si Presidente Duterte ay judgment sa Pilipinas. Sa dami ng pusher, adik, corrupt. Pinapayagan ho yun eh. Ganon din ho ang nangyari dito sa Pilipinas. Every time na tayo ay tumitigas ang ulo, ang Diyos, ang daming calamity, ubus ang alphabet sa bagyo, lindol, tao-tao, economic collapse. Kasi nga, tigas ng ulo natin. So, hindi ho nagkakamali ang Diyos. Sabi ho ng Bible, ang Diyos mismo nagsabi, walang gobyerno na hindi niya pinayagan at hindi siya nagtatag. So, nilagay ng Lord, Ori, Fidel Ramos, nakatuyan ng Diyos ang pumayag niya. Pero, tinitingnan ng Diyos, ano ang gagawin natin sa mga bagong pagkakataon na binibigay ko sa inyo? The same with Israel. Pastor, are you saying na Cory Aquino is anointed by our Almighty? Oo. Sino nagkamali? Yung kanyang mga apostoles? Wala akong malabo yung gusto. Yung kanyang kabinete? Doon mo kasi nag-start yung maraming rapot eh. Malamang po. Now, itatanong ko kay Atty. Belica. Kayo po nakaupo ng panahon ng past administration. Naramdaman ng tao yung ganda ng pamamalakad. Pero maraming sumusuway. No, sabi nga ni Pastor tao nagkakamali. Naluklok ngayon itong ating bagong administration. Do you think yung ating justice system gumagana o puro press release? Gumagana pero palpak. Kaya baka gumagana o press release eh. Mas marami po kasi lumalabas ngayon para press release. I'm not to anyone kaya ang sinasabi ko lang po kasi dati po, kung meron, di nawawala talaga yung pinabanggit nyo kanina na corruption eh. Pero ang tanong, yung pagkakaiba ng corruption doon sa rampan. Hindi. Yeah, kaya naman tayo nandito. Kaya napunta ang bayan natin sa ganitong sitwasyon. Takot-takot na Kaya nga, pangyayari. tinaano ko sa inyo eh. Tanong ko sa inyo kung sakaling mawala itong nakaupong presidente. Sa palagay nyo, sino naman kaya ang dapat ilagay? At para ma-prevent yung rampan talaga. Ngayon na natin, talagang grabe. Ako, I'd like to leave the answer to the Filipinos in 2028. Manalangin kayo at pumili kayo ng tama. Huwag na yung tao. Kasi maano tayo sa kung sino mang tao, di ba? So, darating yan. Pero ngayon, huwag mo muna yan ang ating pag-usapan dahil mag-iiwalay tayo. Walang gagawin. Kahit na sino ang pumalit dyan, ito ang problema natin eh. Kahit na sino ang pumalit dyan, sino ba di corrupt? Sino ba walang kasalanan? Sino di nagkakalit? Lahat naman eh. Lahat ang tumatanggi. Pero lahat nagkamali. So what is our guarantee? We have no guarantee. Our guarantee is God's Word. Lahat ng ipinagbubuto natin na nakaraan, puro mga ganda ang pinangako niya. Pero who would have known na ganun pala ang mangyayari at ganito pala ang mangyayari? So what am I saying here? Anong garantiya para paniwalaan nyo kami? Tanong sa akin kanina. Hindi mo po kami paniwalaan nyo, paniwalaan natin dito yung salita ng Diyos. Pag hindi kayo nagbago, sumpa ang aabutin nyo. Tapos, sino sisisihin? Wala, tayo lahat. Pag pumupo ka na ho kasi dyan, sa gobyerno, sa politika, pag pumupo ka na dyan, nakahawak ka na ng pera kapangyarihan, ang dami nagbabago eh. Ang dami nagbabago. So yun ang nagiging problema natin. Nung tumayo ang mga politiko, pagagandahin ko ang buhay nyo, nung upo na sila, gumanda ang buhay nila. So, yan ang problema natin. So, kaya ho tayo na ito, sabi natin, we need to repent, magsisi, para kung sino man ang umupo dyan, sana gawin nila ang sinabi nila at matakot sila sa Diyos. In fact, yung man ako po dyan, matakot naman po kayo sa Diyos. Diba? Alam na naman namin na hindi kayo takot sa tao eh. Matakot naman po kayo sa Diyos dahil ito po ginagaransyahan ko. Pag hindi ho nagbago ang mga masasamang opisyal ng gobyerno natin ngayon, next year patong-patong na delubyo, bagyo, lindol at political insecurity
ang mangyayari sa ating bansa. Lalong ihirap ang bansa, aalis ang investment hanggang hindi ho kayo tumatalima sa tawag ng Panginoon Diyos sa sumusunod sa batas na ating pamilya. Thank you. May tanong pa.